Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Marisa. Dear Kathy G, magandang araw po Kathy G, lalo na sa mga kabibes natin na hindi pinapalampas na mapakinggan ang inyong programa. Nais ko pong ibahagi at marinig ang inyong saloobin tungkol sa desisyon na kailangan kong gawin dahil malaking parte ito na maaring pagbabago sa buhay ko. Tawagin niyo na lamang po akong Marisa. I'm 24 years old mula Quezon City. Isa akong fresh graduate, Kathy, at kasalukuyang nagtatrabaho bilang admin assistant sa isang kumpanya sa Makati. Kathy G, hindi na bago kung sasabihin kong draining ang trabahong pinasok ko. Parang araw-araw na lang ay pare-pareho ang ginagawa ko at nakakasawa na rin. Wala naman akong ibang pinagkakaabalahan kaya nakakabagot talaga minsan. Hanggang sa napagkwentuhan namin magkakatrabaho ang usaping love life. Nakakatuwa nga ang ilan sa amin ay nasa masasayang relationship na pala nang at mabaling sa akin ang usapan, doon ako napatahimik. Kathy G, no boyfriend since birth ako at lubos nila itong ikinabahala. Maitsura naman daw ako kaya nakakapagtaka raw na wala pa ring lalaki ang nagmamahal sa akin. Ang totoo niyan, Kathy, meron naman. Lalo na nung high school at college pa ako. Sadyang hindi ko lang talaga napagtuunan ng pansin dahil lang nasa isip ko lang noon na makapagtapos at magkaroon ng maayos na trabaho. Pero ngayong nakamit ko na ang mga ito, baka oras na para isunod naman ang pag-ibig. Doon tumatak ang sinasabi ng isa kong katrabaho, Kathy G. Subukan ko raw mag-explore sa dating apps dahil doon niya nakilala ang fiancé niya ngayon. Nang gabing ring yon, Kathy G, hindi ko na napigilan ng sarili kong mag-download ng dating app. Siniguro ko na ang mga maayos na litrato ko ang nakalagay sa aking profile at malinaw na nakasaad na hanap ko ang maayos na relationship. Para man disenteng lalaki ang ma-attract ko, Kathy. Pero gaya ng mga kwento-kwento, maraming loko-loko sa dating apps at hindi ako nakatakas sa kanila. Maraming sa una lang magaling, tipong papakiligin ka, pero ang totoo, may girlfriend na pala. Meron ding kunwari malambing, ayun pala, nais lang manghuthot ng pera. Ayoko ng mga ganon, Kathy G. Hindi ako para sa paglalaro. Ang hanap ko ay isang seryosong lalaki at matino at may katayuan na sa buhay. Pero parang narinig naman ng universe ang kahilingan ko dahil matapos ang maraming pagkabigo, doon ko nakilala si Anthony. May kagwapuhan siya, maalalahanin at higit sa lahat, matured na siya sa mga bagay-bagay, Kathy G. Dalaran na rin siguro ng kanyang age. 10 taon ang agwat ng edad namin, Kathy. Wala naman itong kaso sa akin hanggang sa pagtagal ng aming pag-uusap, hindi na ako nagpaligoy-ligoy at pumayag ng maging girlfriend niya. Maayos naman ang lahat sana, Kathy. Kaso lang, si Anthony ay isang Australiano. Kathy G, LDR or long distance relationship kami. Bagay na nung una pa lang ay inaalala ko na dahil talagang matyaga lang naman siya at nakikita kong maganda ang intensyon niya sa akin kaya umantong kami sa ganito. Wala na yatang oras na hindi kami magkatawagan, Kathy G. Halos araw-araw na lang kaming magkausap at tungkol sa kung ano-anong mga bagay hanggang sa napag-usapan namin ang kanya-kanya naming personal life. Doon na lumabas ang katotohanan na matagal na niya palang itinatago. Kathy G, may 3 anak nang mula sa kanyang ex itong si Anthony. Hindi ko ito lubos na inakala. Wala sa itsura niyang may anak na pala siya. Ang sabi niya lang wala raw sa poder niya ang mga bata at nandoon sa kanyang ex.
Co-parenting na lang daw sila at paminsan-minsan lang kung siya ay mag-alaga dahil tuloy-tuloy naman ang sustento niya. Inassure niya rin na wala talaga sila ng ex niya, Kathy G. Mukha namang nagsasabi ng totoo ang kanyang tono, kaya naman naintindihan ko rin ang mga naging revelation niya. Nagpatuloy ang relasyon namin, Kathy, hanggang sa kalaunan masaya akong laging kinukwento na parati kong ginagalingan sa trabaho dahil sabi ng supervisor ko, isa raw ako sa mga strongest candidate for promotion. Yun talaga ang inaasam-asam ko, Kathy G. Hindi nagtagal na buksan rin ang usapan naming magkita in person ni Anthony. Ang gusto niya, Kathy, siya na sana ang magbabakasyon dito sa Pilipinas para maipakilala ko siya sa family and friends ko, pero iba ang gusto niyang mangyari. Kathy G, gusto niya akong manirahan kasama niya sa Australia. Handa raw siyang makalive-in ako for good. Bilang bago ang lahat ng ito sa akin, talagang nagulat ako, Kathy. Kaso habang patuloy kong iniisip, parang hindi naman yata ganun kasama ang idea. Dahil maayos naman ang estado sa buhay ni Anthony doon sa Sydney, Kathy. Gusto niya akong pakasalan at siya na raw ang bahalang bumuhay sa akin sa magiging pamilya namin. Nung tinanong ko sina mama at papa, suportado naman nila ako, Kathy, at wala naman silang nakikitang masama kay Anthony. Salungat naman ito sa tingin ng mga kaibigan ko. Nahihibang na raw daw ba ako? Paano raw ang promotion ko? Bata pa raw ako and I still have a whole life ahead of me. Gayunman, ang tuluyang makasama si Anthony ang talagang tinitibok ng puso ko. Kathy, humihingi po ako sa inyo ng payo kung ano po ba ang dapat kong gawin. Pipiliin ko ba ang pangarap o ang pag-ibig na nandyan na sa akin? Dapat ko bang bigyan ng chance ang alok na magandang buhay ni Anthony kasama siya kapalit ng pangarap ko dito sa Pilipinas? Sana po ay matulungan niyo ako nang maliwanagan ako sa mabigat na desisyong ito ng aking buhay. Hanggang dito na lamang po. At maraming salamat sa pagbasa ng aking liham, Kathy G. Lubos na nagmamahal at labis na naguguluhan. Marisa. Love Me, Kathy G.